So ano ba kwento dito sa picture na to? Ayan. Medyo maliit, no? Kaso hindi ko na yung masusum in pa. Sige, basahin ko na lang. Sabi dito, here is the report card of an applicant to our BSHM course. Ano na ganyan? Ano yung HM? Anong course to? Check ko nga, ano ba ang HM? Hindi ako familiar sa BSHM. Tingnan natin. Bachelor of Science in Hospitality Management. Okay. Hospitality Management pa. HM. Kasi nung nagturo ko sa STM, mayroon doon, HRM, no? So, HM. Hospitality Management. So, sabi na kanya, the student has stellar grades on the report card. Ibig sabihin, magaganda yung scores niya sa card nila. Tignan natin, nakasulat, no? Median Information, 94. Physical Science, 90, 91. Physical Education and Health, 90, 92, 91. Line of line, Practical Research 2, 92, 92. Contemporary Arts from the region, 91, 93, 92. Filipino, 92, 90, 91. Cookery, 88, 90, 89. Average is 91.42 at siya ay may 10 honors. Kung titignan natin yung report card niya, isa siyang matalinong bata. No? Magaling at matalinong bata. Ano ba nangyari? Sabi ganyan, the student has stellar grades on the report card but struggles to string together a simple sentence in English, read at a snail's pace, and misinterprets even the simplest instruction. So, ibig na sabihin ng professor na nag-post na to, no? Nahihirapan daw yung bata na mag-create ng isang tamang sentence, no? Napakabagal magbasa at hindi niya naintindihan, no? Yung simpleng instruction. Ayan. So, after getting an email of non-acceptance, ibig sabihin, nag-take siya ng entrance exam sa kanila at interview pero hindi siya natanggap, yung bata. No? We have seen so much drama in our registrar's office this month. So, ayun na nga, no? With tears flowing, may nagkaroon ng drama at iyakan. Kasi pumunta pala ang magulang ng bata doon sa kanilang registrar's office. Sabi niya, but no, we are standing by our client. So, ibig sabihin, even after the drama, hindi nila binago yung kanilang desisyon. No? So, students and parents should realize the grades are not everything. Grade education is so much more. Mga kapatid, ito yung sinasabi ko kanina. Yung education, hindi lang yan dapat yung academic. No? Yung education, malawak yan. So, ang nagugpalan dito, so sabi niya, this isn't just an isolated case. Many of them are like this. It's a symptom of a larger issue in our educational system. So, siya ay nananawagan ng reforma sa education. This course is not about blaming the teachers or the students. So, titignan natin maya-maya ano ba yung pwedeng improve, no, sa side ng teachers, sa side ng students, and sa educational system natin. So, basahin ko lang yung essay niya. Yung sagot niya, sabi niya, I think to help all students is laptop and cell phone. To helpful student. To helpful students. Because laptop is a good to help student and study of HM course. Medyo mahirap, ano? Walang English score dito sa kanyang report card. Pero karamihan ng mga subjects na to tinuturo in English. So, medyo nakakapagtaka nga naman na ang average score mo is 91.42 out of 100 points. 10 honor niya. Pero ganito yung nabuong sentence na. I think to help all students is laptop and cell phone. To help all students. Because laptop is a good to help student and study. Hindi ba niya
At maraming bunga. Ibig sabihin, ulit-ulit na pa itong ginawa. So, ano ba? Magulo. Ano masabi ko na? Magulo. So, ano yung kasi sabi niya, hindi ito para i-blame yung teachers, para i-blame yung estudyante. Isa itong parang wake-up call na dahil may crisis yung ating education system. Agree ako, may problem talaga yung educational system natin sa Pilipinas. Para sa akin, nag-start yung ganitong problema nung pinayagan nila yung kahit hindi qualified mag-move up yung bata, kailangan nilang ipasa yung bata para mag-move up. No? Yun yung pinaka-problema. Kasi, for example natin, sabihin natin na kapag ikaw ay grade 3, i-example lang natin yung sa mathematics. Ano? For example natin, hindi ka pa marunong hindi ka pa magaling mag-addition and subtraction and multiplication. Tapos, pinasa ka na nila, next year, kailangan mo na mag-aral ng division. Na kung saan sa division, kailangan mo yung knowledge doon sa tatlong operations na nabanggit. So, ibig sabihin, hindi siya makakatulong dun sa bata kasi lalo siyang mahihirapan sa next grade. So, instead na makakahabol siya, lalong lalaki yung gap. Mas lalong dadami yung knowledge na hindi niya alam hanggang tatamaron na lang siya na ayaw na niya mag-aral. Sa tingin ko, yun yung pinagmulan ng pagbagsak ng education sa Pilipinas. So, ano pwedeng gawin? Sa tingin ko dapat pag-aralan ng education department kung dapat tanggalin na yun. Bumalik tayo doon sa kapag qualified ka, papasa ka. Kapag hindi ka pa qualified, hindi ka mag-move up. No? Nung nasa elementary ako, naiintindihan ko naman yung side nung kung sino man ang nagpasa ng batas na yun. May mga classmates ako noon na 4 years na sa grade 1. Grade 1 pa din sila. Di ba pa nakakaya na yung ganun? Pagka ganun. Mawawalan na din ng higanang pumasok yung bata. Pagka ganun. Kasi 4 years older na siya din sa mga classmates niya. Ito yung naisip kong dapat gawin. Kagaya na sabi ko kanina, magkakaiba tayo. No? May mga fast learner, may mga slow learner, meron mga tinatawag na late bloomer, meron naman kapag visual yung pinag-aaralan, naiintindihan nila. Yung iba naman, nadidinig lang nila, naiintindihan na nila. No? So, iba-iba tayo. Ang problem doon, hindi siya masusolusyonan nung sige, mag-move up na lang kayo. No? Lahat ng estudyante, pasado. Diba? Kahit hindi qualified, pasado. Ang kailangan natin gawin doon, pagtuunan natin ng pansin, i-evaluate natin kung ano yung kailangan ng bata. No? Example na lang natin yung movie na Light Stars on Earth yata ang pangalan. Meron doon yung special yung bata, slow learner siya. Dyslexic na siya. Sa school, hindi lahat ng teachers kayang malaman yun. Especially sa mga schools natin, government schools sa Pilipinas. Napakadami ng estudyante, like one class, 60 students, 40 to 60 students. Hindi mo lahat maisa-isa yung mga estudyante. So, ako, siguro kapag ganun yung case ng isang bata, bilang ako yung teacher, diba? Magkakaroon ako ng parang recommendation. Magtasubmit ako ng report sa school head ko, sa principal ko na yung batang to, napaka-slow niya, napapansin ko kahit anong paraan yung pagtuturo na ginagawa ko, hindi niya nakukuha. So, pwede bang silipin ninyo baka special child siya? No? Or meron siyang disorder, mga ganon, may problema. Ganon din, kailangan masulatan yung magulang. And sa side naman ng magulang, alam naman natin na lahat ng magulang gusto nila yung bata maging normal. No? At na-experience ko dito sa pagtuturo ko sa ibang bansa, may mga magulang
na hindi nila matanggap na yung mga anak nila ay special. So ang ginawa nila, patuloy lang nila sinisend yung bata sa normal school, wherein hindi naman na-provide yung needs. Kasi nga, special yung bata. So, special child, kailangan special needs ang man-provide sa kanya. Kaya kung nasa normal school siya, hindi niya makuha. Kaya, nagiging slow, lalong nagiging slow yung bata, tapos ibubuli pa siya. Di ba? Walang magiging magandang resulta. So, sa parent side, alam ko mahirap, pero kailangan natin tanggapin kung talagang special yung anak natin, huwag natin ipilit na ipasok siya sa mga normal schools. Kasi hindi yun magdudulot ng positive effect sa bata. Yun yung nakikita ko. Kasi hindi mo mabiblame sa isang aspeto lang. Hindi lang sa teacher, hindi lang sa bata, hindi lang sa parents. Kailangan magtutulungan sila para mag-work yung isang sistema. Pero doon sa system talaga natin, ang dapat nating palitan muna, no? Alisin na natin yung sistema na kahit hindi qualified, kailangan ipasa. No? Alisin na natin yun. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo, Prof. TSC Adventures, and follow naman sa ating Facebook page, Prof. TSC Adventures. Soon madadagdagan pa yung ating platforms, pero for now dito lang muna tayo. Kung gusto nyo pa lang magbigay ng topics na pag-uusapan, pwede kayong mag-comment dyan sa baba or i-email ninyo ako sa adventurestsc@gmail.com, no? O kaya mag-PM kayo dyan sa Facebook page ko or mag-comment kayo sa mga videos natin. And tingnan natin, pag worthy naman yan, useful yung comment na yan, itatakal natin dito sa ating kwentuhan. So, again, this is Prof. TSC ng TSC Adventures. Sana kapulutan nyo ng aral o may saysay yung ating kwentuhan ngayong gabi. So, I'll see you on the next one. Thank you.